Welcome back mga Kaspiro at sa mapagpalang araw po sa ating lahat. At samahan nyo kami sa aming ginawang pamana dito sa West Coast. At dinayo nga namin dito si Pastor Paul Tayag sa Sitio Bubusawin, Barangay Napsan, Puerto Princesa. At simula Bubusawin ay nagbiyahe pa kami ng bangka patungo sa spot ng halos 2 oras. At ito yung mga nasumpungan namin mga Kaspiro. Pagkalipas nga ng mga 1 oras mga ka-espiro na biyahe ay narating na namin itong Sitio Bubusawin. At dito ay habang papasok kami ay may isang baka na nakaharang sa daan, kaya ang ginawa ko ay binabaan ko muna ito para paalisin. At yun, finally mga kaspiro, narating na namin itong daungan ng bangka ni Pastor Paul dito sa Sitio Bubusawin. Kaya let's go! Tinanghali na kami ng biyahe dito mga kaspiro dahil nga medyo malayo din yung aming biyahe galing pa ng bayan bago marating itong Sitio Bubusawin. Kaya pagdating dito sa playa ay prepare pa rin para ikarga yung mga gamit namin pang pana. Kaya ito, habang pabiyahe kami dahil nga halos 2 oras yung biyahe namin para marating yung spot, ay ito, natulog muna sila ni Bro Patrick at si Bro Rib sa bangka para makapahinga na rin at dagdag energy na rin. At ito, pagkalipas ng halos 2 oras na pagbiyahe ay narating na namin itong spot, kaya excited na ang lahat para sa pag-dive. At dito nga mga kaspiro, sa unang pagkakataon ay nag-drop ako dito sa around 12 meters para mag-ambos dahil nga may nakita akong isang malaguno or green carp fish. Kaya inantay ko yung pagkakataon na lumapit, pero talagang may kailapan itong isang ito mga kaspiro dahil na rin siguro sa walang agos. At sa pangalawang pagkakataon nga mga kaspiro ay nag-target lock na ako dito sa isang slender unicorn dahil nga wala naman ako nakikitang malaki, kaya ito na lang ang pinukusan ko. At ito rin yung purpose namin dito mga kaspiro. Ang usapan namin ay manguridas kami dahil nga medyo malayo itong spot na pinuntahan namin at panahon pa ng tagmahal ng diesel, kaya kailangan talaga namin manguridas para mabawi yung aming gastos. At ayan, successful yung unang tira natin mga kaspiro. At ito yung unang isda natin sa araw na ito. Habang iniikot namin yung Baura dito sa laot mga kaspiro ay ito, nagkasalubungan kaming apat dito sa isang area. At dito nga namin natagpuan yung grupo ng mga talakitok at dito rin dumadaan at nangahunt yung mga dugtutuna. Kaya dito na kami tumambay hanggang sa maghapon. Pag-drop ko nga dito sa malalaking bato mga kaspiro ay sinilip ko ito at ginamitan ng flashlight at
laking gulat ko dito nung makita ko yung isang malaking pating sa ilalim mga ka-Espiro. Kaya sobrang natakot ako kaya hindi ko masyado nilapitan itong malaking bato. Baka biglang lumabas at madaanan tayo or mabunggo mga ka-Espiro dahil sa nagulat natin. At dito nga mga ka-Espiro, sa pagkakataon na ito ay may nakita na akong isang dugtutuna pero hindi ako nilingon nito. Kaya ang ginawa ko ay dumiretso ako sa ilalim para mag-piscol at mag-scratch ng mga bato sa ilalim. At isa po ito sa mga teknik para bumalik or ma-attract yung isda mga ka-Espiro. Kaya ito yung nangyari mga ka-Espiro. Naging successful po yung ating ginawa. Kaya nagkaroon tayo ng magandang pagkakataon para matira ito. At ito nga yung unang dugtot natin mga ka-Espiro dito sa spot. At habang nag-aantay nga ako dito sa ilalim mga ka-Espiro ay lumapit itong grupo ng mga Slender Unicorn at may kasamang Bluefin Trevally. Kaya ito yung pinagtuunan ko ng pansin at ito yung tinira ko mga ka-Espiro kahit na medyo maliit ito sa mga Slender Unicorn pero mas malaki naman ang presyon nito kaysa mga Slender Unicorn. Kaya ito ang pinili ko. Pagkalipas nga ng ilang minuto mga ka-Espiro ay nag-drop na muli ako dito sa ibaba para mag-abang kung ano yung mga isda pa na malalaki yung dadaan dito sa ilalim. Pero ito pa rin yung grupo ng mga Slender Unicorn yung paunti-unting lalapit sa akin. Kaya nag-antay pa ako ng mga ilang segundo dito sa ilalim para magbawas mga ka-Espiro doon sa mga Slender Unicorn.
At ayan na nga mga kaspiro, hindi tayo nabigo at nakapagbawas nga tayo dito ng isang slender unicorn. Kaya ayos. At muli nga naman tayo nagbaba dito mga kaspiro para mag-ambos. Pero this time ay mga big eye emperor na naman yung target ko dito dahil napakarami nila dyan sa unahan. Kaya abang-abang lang ng tamang pagkakataon at tamang distansya para makapagtira mga kaspiro dahil napakatalino talaga ng isdang ito. At nilapitan ko na nga ito mga kaspiro para maabot talaga natin. Kaya ayan, successful yung pagpana natin mga kaspiro. Natamaan natin yung isang big eye emperor. At habang pahapon mga kaspiro, ay ito, kumakapal na rin yung grupo ng mga labahita. Kaya excited na talaga kami mag-ambos dito mga kaspiro dahil nga marami ng mga bait. Saka yan, naglalakihang mga labahita. Isa lang ibig sabihin yan mga kaspiro, kapag nagkumpul-kumpul dito sa mababaw na area yung mga isdang ito ay mayroon ng mga malalaking isda na nangahunt dyan sa unahan. At sa dive na ito mga kaspiro ay sinecured ko yung napana ni Joy Adventure dito. Naka triple kill siya sa isang tira lang mga kaspiro ng golden spotted trevally. Kaya agaran kong binaba ito dahil yung mga pating ay umaaligid dyan sa unahan. Kaya ang ginawa ko, itong pinaka huling na tamaan ay pinatay ko muna ito mga kaspiro para hindi na pumalag at hindi tayo mahirapan mag-secured kasi ayan, ipinasok pa doon banda sa ilalim yung mga yung dalawang pirasong na pana mga kaspiro. Ayan oh, 3 piraso mga kaspiro, grabe. Wow.
Ang ganda talaga tingnan mga kaspiro kapag ganito yung spot ay napakalinaw. Kitang-kita talaga. Ayan oh. Sobrang kapal talaga ng mga labahita dito mga kaspiro. Kaya lang hindi talaga kami nagbawas nito dahil iba yung target namin ay yung mga malalaking isda tulad ng mga dugtot at tangigi. Kaya pinabayaan na lang muna namin ito mga kaspiro. Kaya nag-abang talaga kami hanggang maghapon. At sa dive na ito mga kaspiro ay nakita ko muli yung grupo ng mga talakitok kung saan ay nakapana ng 3 piraso sa isang tira si Joy Adventure. Ay ayan oh, pinapalapit natin mga kaspiro. At hindi pa ako tumira dito mga kaspiro dahil nag-aantay pa ako na baka sakaling mayroong mas malalaki na lalapit. Pero talagang wala na. Kaya ginawa ko dito ay humanap na lang ng magandang pagkakataon para makatira ng isang piraso. At ayan nga mga kaspiro, naging successful yung pag-antay natin at nakatira tayo ng isang piraso. Kaya nadadagdagan na naman yung ating mga huli. Pagkatapos ko nga ma-secured yung talakitok mga kaspiro ay agaran akong bumaba dito dahil nakita ko yung grupo ng mga dugtutuna. At dito ay nakatutok na ako sa isa mga kaspiro. Mas malaki ito. Kaya lang, ay ayaw pa magpalapit. Pero nung paglingon ko dito sa aking kanan mga kaspiro ay mayroong mas malaki, 2 piraso. Kaya change target mga kaspiro. At ayan nga mga kaspiro, naging successful yung pagtira natin sa dugtutuna. Isang napakagandang patama.
At nagmamadali nga ako dito mga kaspiro, hindi ko na nalagay sa buya ko yung isda kaya binitawan ko na lang ito at agaran nagbaba muli dahil nandito na naman yung grupo ng mga dugtutuna. Kaya ayan. At ayan mga kaspiro, nakapana tayo ulit. At ayan mga kaspiro, kung mapapansin nyo ay parang napakababaw lang nito pero sobrang linaw lang talaga niyan mga kaspiro. At umaabot na ng 15 to 16 meters ang area na ito. Kaya talagang daanan din ng mga malalaking isda. At muling nag-dive na naman ako dito mga kaspiro dahil nga nandyan pa rin sa unahan yung mga grupo ng mga dugtutuna. Kaya ito, habang nag-aabang tayo sa ilalim ay talagang lumapit itong isa mga kaspiro at ito yung pinakamalaki sa mga dugtot na napana ko kanina. Kaya ayos mga kaspiro at dinaanan ko na nga itong isang nakalubog pa para dalhin na rin sa taas at baka madaanan pa ito ng mga pating. Pagka-secured ko nga ng dugtot na ito mga kaspiro ay dinala ko na ito sa bangka kasi baka kagatin pa ng mga pating mga kaspiro dahil nag-aaligid na sa ilalim. Loko ka! Bro. Yeah, bro. Bro. Uwian na! At pag-akit ko nga sa bangka mga kaspiro ay pinuntahan namin si Joy Adventure dito lang sa una-unahan ko konti. At sabi niya ay marami pang isda kaya muli ako nagbaba para manghunt at makadagdag na rin sa aming mga huli mga kaspiro. At sa muling pagbaba ko nga mga kaspiro ay ito sinalubong kaagad ako ng 2 pirasong dugtutuna. Kaya nag-target lock na ako dito sa isa mga kaspiro. Hindi na gaano kalalakihan ito pero goods pa rin. At ito yung pang-5 dugtot ko mga kaspiro. So bali 6 na dugtutuna yung aking napana pero hindi na natin nakuhaan pa ng video mga kaspiro yung pangalawa dahil lubat na yung ating camera. At ito na nga mga kaespero, finally ay talagang nag-travel na kami pa uwi at medyo palubog na yung araw. Kaya ginabi na kami at inabutan pa kami ng lakas ng salatan dito sa laot. Kaya dahan-dahan na lang yung aming biyahe patabi. Kaya hanggang dito na lang mga kaespero. Hindi na ako nakapagkuha pa ng video nung pagdating namin sa tabi. Gawa ng lubat na talaga yung ating kamera.